Naging emosyonal naman ang dating o ang dating COA auditor na si Heidi Mendoza sa kanyang pagharap sa Senado. Ang pakiusap niya sa mga senador, huwag na daw siyang gawing testigo. Mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, sa pagtatapos ka ng Senate hearing ngayong araw, ay naging emosyonal itong si Heidi Mendoza nang hilingin niya sa Senado na wag na muna siyang gawing resource person pagdating doon sa issue ng kalakaran sa Commission on Audit. Ito ay matapos nga maglabas ng statement ang COA na kumukontra naman sa mga ilang pahayag ni Mendoza. Dama ang nararamdamang sakit ni Heidi Mendoza sa inilabas na statement ng COA na nagsasabing hindi totoo na hindi nila sinuportahan si Mendoza sa investigasyon nito sa pondo ng AFP. Pinabulaanan din ng COA na may mga humadlang sa investigasyon ni Mendoza noon. Dahil dito, nagdalawang isip na si Mendoza sa pagharap sa Senado sa darating na Lunes. Ayoko na pakinggan pa ako anong sasabihin ng mga tao para siraan ako. Nakikiusap po ako. Mainam po ang gagawing investigasyon. Sana lang po, spare niyo ako from further agony. I would like to stand up and salute the generals of the Armed Forces of the Philippines. I salute you as an auditor and I salute you as a Filipino. Sabi naman ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador T.G. Ginggona, pwede naman magsumite na lang ng affidavit si Mendoza. Paglilinaw naman ni Mendoza, hindi siya umaatras bilang witness. Ang iniiwasan lang daw niya ay magsalita tungkol sa sistema at kalakaran sa COA. There are leaders of COA who made it very difficult for me. Sabi nila, they stand with their auditors. Ano ba ako? Isinalang din sa hearing si dating AFP Comptroller retired Lieutenant Gerald Jacinto Ligot. Pero iisa ang sagot niya sa mga akusasyong may alam siya sa pagbibigay ng milyong-milyong pasalubong at pabaon sa mga nagdaang AFP Chief of Staff. With due respect, Your Honors, Mr. Chair, wala po akong naaalala nga doon. Wala po akong alam sa nangyaring gano'n. Just to refresh your memory, General Ligot. Sa pagdinig ding ito, sinabi ni retired Lieutenant Colonel George Rabusa, dating budget officer ng AFP, bukod kay dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes, may natanggap din umanong pabaon si dating AFP Chief of Staff Roy Simato na ngayon Special Envoy to the Middle East. Amount of 80 million for General Simato. So 80 million? Opo. Nung na-relieve po ako in July, naibigay ko na po lahat yun. Kabilang sa mga nanood sa pagdinig ay mga schoolmate at kaklase ni Heidi Mendoza sa National Defense College of the Philippines. Bukod sa pagsuporta kay Mendoza, manghihingi rin daw sila ng donasyon para sa edukasyon ng mga anak nito. Sino mang mag-donate ay bibigyan ng t-shirt na ito na may nakaimprentang tula na gawa ni Mendoza. Mel, kanina rin ay nagbabala itong si Senador Jinggoy Estrada na kapag sa susunod na pagdinig hindi pa rin magsasalita itong si Ligot at Garcia ay baka ito'y pakontempt na nila at ikulong dito sa Senado. Pero sa ngayon, Mel, ay wala pang naitatalagang petsa para sa susunod na pagdinig. Mel, Mike? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At mga kapuso, ano pa man ang balita, wala pa rin patid ang pagdiriwang sa Binondo, Maynila, Chinatown, Philippines ngayong unang araw ng Year of the Metal Rabbit. At ang isa sa mga bumida, ang pinakamahabang Dragon Dance. Darito po ang live na pagtutok ni Bernadette Reyes. Bernadette. Mike, tuloy pa rin ang kasiyahan dito sa Binondo ngayong araw ng Chinese New Year. At bukod sa mga Pinoy at mga Chinoy, pati mga dayuhan nakiisa at inabangan syempre ang longest Dragon Dance. Sa pahabaan ng Dragon Dance na susukat ang swerteng tatanggapin ngayong Year of the Metal Rabbit. Ito na marahil ang dragon na magdudulot ng pinakamaraming swerte. You must be working because business has been very good. Last year was a very good year for us. Sa habang 1,000 talampakan, wala nang dadaig pa sa longest Dragon Dance na ito sa Binondo. Kaya kahit pa mahuli ka sa pag-click ng camera, tiyak na picture perfect pa rin ang souvenir picture mo. Ito ang longest Dragon Dance na mula pa sa Makati nagpunta dito sa Binondo para magbigay ng kasiyahan sa mga tao. At alam nyo ba, humigit kumulang 100 katao ang sumali dito. Isa si RR, 14 anyo sa mga Dragon Dancer. Sa liit ng kanyang pangangatawan, paano niya kaya nakakaya ang pagod at hirap ng isang Dragon Dancer?
RR, ba't ka sumali dito sa longest dragon dance? Para may pambaon po. May pambaon? Pambaon pati pakain po. Bakit magkano ba makukuha mo sa pagbitbit niyang dragon na yan? 300 po. Sa mga eskinita, tuloy ang tradisyonal na sayaw ng mga mas maliliit na grupo na sinabayan pa ng malalakas na paputok. Ang mga tindahan, pinasok at pinasaya naman ang lion dance. Masaya rin ang mga lion dancer dahil sa ampaw na kanilang nakuha. Ito mga lion nag-drive away ng bad spirits, yun yung parang token para sa kanila. Kaliwat kanan din ang mga parada kung saan bida ang kuneho. Patok ang selebrasyon ng Chinese New Year di lang sa mga Chinese, pati mga Pinoy, mainit na tinanggap dito sa Binondo. Sa atin yung New Year sa atin parang puro paputok lang. Dito may mga dragon dance, ganun. Maraming tao na kahit hindi Chinese, nakikiselebrate. So, masaya. Ang mga dayuhang bisita na mangha sa selebrasyon ng Chinese New Year sa bansa. Ang mga Pranses na sina Boris at Sija, ilalarawan sa kanilang pamilya at mga kaibigan ang masaya at makulay na kasiyahan gamit ang kanilang mga kamera. It's my first time in the Philippines and in the Chinese area also. And I like it very much. It's quite amazing, it's quite impressive. I want to come back to Manila to take picture, and I think it's a really amazing city. Mike, sa kabila ng kasiyahan dito sa Binondo, kanina ay nagkaroon ng sunog dito sa Benavides Street pero agad naman itong naagapan ng mga bumbero at ngayon naapula na. Samantala, balik naman sa kasiyahan dito sa may Binondo. Kahit natapos na ang programa sa may Plaza Lorenzo, kita-kita nyo naman, tuloy pa rin ang kasiyahan dito sa Ongpin Street kung saan meron nagaganap na lion at dragon dance na sinasabi nagtataboy raw ng malas. Happy Chinese New Year sa'yo dyan, Mike. Maraming salamat, Bernadette Reyes. Chika Minute! Hello mga kapuso, pumasok na ang Year of the Metal Rabbit at hatid ko pa rin sa inyo ang non-stop chikahan. Ilang kapuso stars sinalubong ang Chinese New Year sa party ni Mother Lily. Guest of honor na si Senator Antonio Trillanes IV. Ano kaya ang reaksyon sa pagtawag sa kanya ni Senator Miriam Santiago bilang pinakagwapong senador? The most handsome. At Janet Jackson dumating na sa bansa para sa kanyang concert bukas. Abangan ang detalye niyan at iba pang chika, maya-maya lang. Susunong! Lolong nagnanakaw ng mga prepaid card. Kuwang-kuwa sa CCTV. Pula pa man din ang suot na. Kaguluhan sa Egypt, muling sumiklab. Ilang Pilipino. Kusa nang uuwi. Senador Panfilo Lacson lulutang na ba matapos si Basura ang laban o ang kaso laban sa kanya? Mamahaling sports car wasak yung Ferrari na disgrasya. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.